Nako, eto na po mga kababayan. Chis Escudero umamin na. Nako, isiniwalat plano. Ayan mga karbi natin Escudero Romesbak isiniwalat nakakabahala plano palasyo versus Senado. Aba, nako, yan po ang ating aalamin mga kababayan sa video ito. Pero bago po natin simulan yan mga karbi natin, palike naman po at pa-subscribe mga karbi natin. Maraming salamat po at eto nga mga kababayan, no? Bago po natin i-play yung video, eto pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na mga balita dito po sa social media. At unahin na po natin itong si Nico David, mga kababayan. Kilala niyo to, no? Isa pong loyalista, mga kababayan. Sabi niya po dito, Sara Duterte isn't from Tacloban. So, why is she there? Ayan mga kababayan, no? Inuusisa po ng bobong vlogger na ito kung bakit nandoon ba si BP Sara, no? Yan talaga pag kulang kayo sa research, no? Hindi nyo na pipick up agad yung mga balita, mga kababayan. At gusto nyo lang bumanat ng bumanat. Kung alam mo lang, no? Mamaya ipapakita po natin kung bakit nandoon si BP Sara, okay? Pero eto muna, gusto ko munang ipaliwanag sa'yo kung bakit nandoon si BP Sara, no? This is not the main reason, pero pwedeng rason din ito, di ba? Alam mo, vice presidente ng buong bansa, hindi lang ng Davao, hindi lang ng Caloocan, hindi lang po ng Samar, hindi lang po ng Tacloban, kundi buong Pilipinas po ang sakop ng vice presidente kung hindi ka tanga, di ba? Magtatanong ka kung bakit nandoon, mamaya isusupalpal ko mamaya sa iyo yung impormasyon. Hindi ka kasi nagbabasa no? Teka lang, ayusin ko lang ito mga kababayan. Oops. Okay. Ito pong naging komento ng ating mga kababayan patungkol po dito sa ob-ob na loyalistang bangag. Sabi po dito ni Bernardo, she is the Vice President or the Republic. Her constituency is all over the country. She can go anywhere whenever she wants. Correct. Ito lang talaga hindi maintindihan no? When the mouth is mounting, but the brain is braining. Dapat hindi to braining when the mouth is mounting, but the brain is draining. Nade-drain na po ang utak ng hinayupak na ito. Ito, wag natin patulan to mga kababayan, no? Diretso na po natin, sagutin na po natin yung tanong niya. Bakit ba nandoon si BP Sara? Bukod po siya ang vice presidente. Ito, kung hindi ka mula po sa The Tacloban Star ito po ay isang online news platform dito po sa sa Tacloban. Sabi po dito mga kababayan, bumisita si Vice President Sara Duterte sa burol ni Chris Lawrence Fabiana. Ito po mga kababayan, yung sa Tacloban, okay? Isa sa mga namatay sa pamamaril sa paaralan sa Tacloban City, okay? Hiniling kahapon ni Bea Fabiana, ina ni Chris, makinig kang hinayupak ka. Ito na hiniling kahapon ni Bea Fabiana, ina ni Chris, na makausap si BP Sara kahit sa tawag lang. Nagulat na lang daw ang pamilya matapos dumating ang vice presidente sa burol bandang 6 a.m. Kahapon po yan mga kababayan. Nauna rin siyang bumisita sa separate family bandang 5 a.m. Ayan mga kababayan, no? Eto po yung rason. Kasi nga po ni-request kahit nga lang daw sa tawag lang. Marinig lang yung tinig ni BP Sara kung anong masasabi niya, di ba? Just to comfort them mga kababayan. Etong sino ba yun? Wag nating alalahanin yung pangalan. Total, ob rin naman na loyalista yan. Hindi nagbabasa ng mga balita, mga kababayan. Yan po yung rason, di ba? Magbasa nga tayo ng ilang komento dito. Sabi po dito, mga kababayan, ang BP Sara hindi umiiwas, tumutulong sa naapi. Good job, BP Sara. The best, like Father Super the best. Ayan mga kababayan. Maoni maayo sa Mag Duterte. Good, Jude. Nina ho, yan mga kababayan, no? Marami pong natutuwa. Kasi hindi naman yan makikiusap yung ina
late Chris, no? Hindi po makikiusap yun kung hindi na talaga sila naniniwala dito kay VP Sara. Di ba? Sa Duterte, mga kababayan. Anyway, ano pong masasabi niyo dyan? Sana natauhan ka na. Nico David, ayan si Nico David, natauhan ka sana. Di ba? Sa ibang balita naman, mga kababayan, eto. Unahin niya natin itong si ano. Teka lang. Share ako sa inyo, mga kababayan. No? Ito na nga muna si Auntie Claire. Pasok, Auntie Claire. Tanong dyan ay kung handa ba si Saldico na magsabi ng katotohanan. Kung handa ba siya. Si Auntie Claire, nagsabi na nga ng katotohanan, di ba? Nagsabi na po ng katotohanan. Hindi mo narinig, hindi mo nakita yung video, aray ko. Nasabihin kung sino. Kung hindi natin sinasabing siya'y guilty. Kung sino ba yung kanyang mga nakasama. Ang Pangulo Sinabi na po, mga kababayan. Ang nakasama niya, si Romualdez, ang Pangulo, ano sabi ni Tekler dito? ulitin po natin. Ulitin mo. Ang siyang nagsimulang magpa-imbestiga ng maanumalyang flood control projects. Siya at Ang tanong, siya nagsimula magpa-imbestiga. Sa inyo rin naman nanggaling yung yung corruption, di ba? Alam nga naman magpa-imbestiga si former President Duterte, mga kababayan. Sa panahon niya, wala naman pong corruption sa flood control. Mga kababayan, sa panahon nyo nangyari. Tapusin po natin yung video. Baka naman lumihis na naman itong si Auntie Claire. nangunang magpa-imbestiga ng di umanong korupsyon. Tapos? Ang Pangulo ay handang makinig sa lahat na maaaring sabihin ng mga taong involved at dapat na managot sa batas. Nako, yung 18 Marines nga, hindi nyo pinigilan nyo, sa totoo lang, yung 18 Marines, di ba? Ginawa nyo ang lahat. Whether isipin natin man sa hindi, di ba? Ginawa ng Malacanang ang lahat para hindi lang matuloy yung investigasyon sa flood control. Diyan po sa 18 Marines, mga kababayan. Di ba? Tingnan natin yung comment, mga karibin natin. Sabi po dito ni Villamia Alcobera, Auntie Claire, pwede naman ikaw ang magsabi kahit di na si Saldico. Simula pa lang alam mo na ang lahat kung saan napupunta ang pera ng bayan kasi yung ibang pera nasa bulsa mo na, aray ko, Auntie Claire. Auntie Claire, hindi na po kami mga bata para ikutin nyo kami. Correct, di ba? Dahil nakikita na namin at alam na namin kung sino kasama mo. Sila pala. Ayan, mga kababayan. Ang number one, sabi po dito, ang number one dyan na ituturo si BBM, pangalawa si pinsan niya. Correct. Tinuro na nga. Ayaw pang maniwala. Wala pa. Napaka-defensive na. Ayan, mga kababayan, ano pong masasabi niyo dyan? Just comment down below. Kasi ito, meron din po akong ipapakitang video. Ito sa compilation, mga kababayan. Natutuwa lang ako, mga kababayan. Ito, panoorin po natin ito, mga karibin natin, at bigyan natin ng reaction to. Ano? Yung babala nyo po sa mga drug syndicate na hindi tumitigil sa kanilang Hindi ako bahala kayo sa ginagawa niyo. Basta tuloy-tuloy lang kami. Tuloy-tuloy lang. Grabe, bahala daw. Wait a minute. Nakakita ng adik na napakalinaw ng isip. Malinaw daw. Paano mo nasabi? Napakagaling magsalita. Magaling magsalita. Ito. Yan ang magaling magsalita kay Gado. Ito pa. Napakatalino. Matalino. Mag-discuss ng mga bagay-bagay. Mag-discuss, The legislature is now in disarray. Napakatalino magbigay ng guidance sa cabinet. Guidance. Anong gagawin natin? Aray ko. Patawa talaga itong si Gadon, no? Sobra nilang pag-defend dito kay President Bongbong Marcos Jr. Nagmumuka silang tanga lahat, mga kababayan, no? Bobo ang puta. Bobo. Hindi ko po makakalimutan na makita ang inyong mga ngiti. Mga ngiti. Makita, kayo ay mag-alamano.
kayo ay sa inyong sigaw, inyong mga halik. Hindi ako tumitigil gumamit. Gumagamit ako araw-araw. Pagising ko hanggang matulog ako, kahit tumatay ako, gumagamit ako. Hindi pa nga ako natutulog, ilang araw nang gising. Ay, paano tayo napunta rito? Where the best Hirap na hirap. description I can have is that it has the linipat yung Ito naman. palapit, palayo doon sa Grabe, no? bangin. Oh. At yung bangin, dinalagyan ngayon ng slope protector. Sana para natutuwa hindi kayo dito sa pinanonood natin. Ito pa isa. kang putang ina mo. Ugok! Punyemas naman. Mag-isip-isip ho, sir. Na Oy, mag-isip-isip ka rin. Daldal ka kasi ng daldal eh, ha? Oh. Putang ina, puro ka. Sat-sat ka ng sat-sat. Tumigil ka na. Mabuti, wala ako doon kahapon. Kasi pinagsasampal ko yung bunganga Ba? ko eh. Wala ho tayong pakialam sa batas na yan. Sometimes, you have to bend the law to be Si sir, tingnan niyo, sir. Si sir, tingnan niyo, ha? Mas mataas po ang taong bayan Aray ko. sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Secretary, patay yung mukha ni sir. Dismaya. Ay, nako mga kababayan, no? Yan po ang klase ng gobyerno ang meron tayo, mga kababayan, no? Anyway, ito pa mga kababayan, pasadahan din po natin itong teka lang isa na lang mga kababayan, gusto ko lang pong i-share, no? Itong si Mike Abe. Ito si Mike Abe mga kababayan, no? Sabi po dito ni Mike Abe mga kababayan, mga DDS, puro flood control ang sinasabi. Bakit hindi ninyo aminin sa panahon ni Duterte nagsimula ang malaking korupsyon sa flood control? Auntie Claire, ikaw ba yan? Ayan, si Mike Abe parang si Auntie Claire na rin. Duterte na naman yung sinisisi niya mga kababayan. Yung mga DDS daw ayaw nang tumigil sa flood control. Sino ba ang gustong tumigil? Trilyon po ang nawawala sa ninakaw mga kababayan. Diba? Sa'yo okay lang. Baka kasi sa'yo ikaw nakinabang ka. Kaya okay lang sa'yo. Paano po yung hindi nakinabang mga kababayan? Diba? Yung pinaghirapan. Buti ka, hindi mo pinaghihirapan yung, diba? Tinatax mo siguro. Pero paano po yung nagbabalat ng buto? Para lang po makapagbigay ng tax, mga kababayan, makapaghulog ng tax. Sa'yo siguro okay lang. Nako po talaga itong si Abe. Tumanda ng paurong. Ayan. Ito po ang naging komento ng ating mga kababayan. Sabi po dito, mga karibin natin, malamang. Sabi po ni Soledad, malamang may maleta din yan. Correct. Ano ka, hello? You want to enter, aba? Pag binangungot to, DDS pa rin, may kasalanan na rin. Buti sana kung bangungutin tapos matuluyan, no? Si Tatay Digong nga, yung nakatuklas ng flood control noon, kaya nga maraming natanggal ganyan kasi yung mga laos na gumagawa na lang ng kwento. Correct? Trilyon ba? Oo nga, trilyon ang pinag-uusapan. Gusto mong kalimutan? Matanda pero sinungaling. Ayan mga kababayan, ano po ang masasabi niyo dyan? Just comment down below at eto mga karibin natin, pasadahan na po natin to. Ito pong balita patungkol po dito kay Escudero Romesbac, isiniwalat nakakabahala plano, Palacio versus Senado. Ito pasadahan po natin to. General Macanas ng The General's Viewpoint. Pasok. Magandang araw mga Magandang kaibigan. araw po sir. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng GMA News. Title, para sa akin, hindi na dapat itinatago yun. Sinabi ni Senator Chis Escudero sa kanyang podcast na walang specific na rason para magpatawag ng special session ang Pangulo kaugnay sa naganap na special session ng Kongreso noong June 17. Excuse me Aniya, ang ginamit na rason ay para magpasa ng makabuluhang batas. Ano bang makabuluhan? Waling-waling. Ang tunay umano na rason ay para maayos ang naging issue kaugnay ng liderato sa Senado. Kita nyo na?
Kita nyo na mga kababayan, insakto po yung analysis ng mga DDS na hindi po, hindi po para aksyonan yung mga nangyayari. Maipasa yung mga batas na mga kailangan ipasa. Diba? Kung di, ayusin at ilagay nila, iluklok nila mga kababayan yung kanilang mga manok. Sabi nga po dito ni Rebecca, salot Senator Jinggoy, at least nakakulong ka pero hindi mo dapat ikahiya kasi bayani ka sa katotohanan para sa bayan. Correct? Palakpakan po natin yan. Sabi pa po dito ni Amalia, sana mag-against sila Villanueva at Escudero sa impeachment ni BP Sara. Sana hipuin ng Diyos ang mga puso at isip nila alang-alang sa taong bayan. Ayan mga kababayan, no? Ito po yung poso, caption. Senator Chis Escudero sa ipinatawag na special session. Huwag na nating ikaila na ang rason ay para maayos ang iyong gusot, sigalot, bangayan, pagkakaroon ng dalawang ulo Umamin ng din, no? Senado. Correct. At least, believe ako dito kay Senator Escudero na honest siya. Hindi katulad. So, dito mga kababayan, meron pa rin tayong pag-asa. For example lang dito sa impeachment na ito. Kasi naninindigan pa rin naman sila sa tama, mga kababayan. Kahit papano, di ba? Naninindigan pa rin sila sa tama. So, ibig sabihin, meron pa rin tayong pag-asa na, di ba, na pwede pa rin silang bumalik dahil papunta dito sa kampo po ni Senator Cayetano or kay BP Sara. At least basta magbase lang po sila sa mga ebidensya, no? May pag-asa pa tayo dito mga kababayan. Kahit kumbaga, sabi nga ni Senator Cayetano, hawak nila ang kapangyarihan, at least hawak naman po natin yung katotohanan. Ayan mga kababayan. Sabi po dito ni Frederico, alam na po natin yan kahit hindi niya sabihin. Ayan. Ito pa mga kababayan, sabi po dito, Lord, wag na po hayaan manaig ang mga kasamaan laban sa kabutihan at katotohanan. Lang iba dyan na hindi kailangan tayo magpasa ng batas. Si Villanueva, magtrabaho na tayo, magpasa ng mga batas. Yung reason nila, magtrabaho tayo. Ano yung batas na ipinasa nila? Yung waling-waling. National Orchid of the Waling-waling. Waling-waling. Pero na yan? Sabi po dito ni Victoria Faustino mga kababayan, kahit ano pa sabihin nyo ni Joel, wala nang maniniwala sa inyo. Aray ko Sana bumaliktad uli. Correct. Flood control, wag kalimutan. Ayan, sabi po ni George, no? Sabi naman po dito ni Romeo, Torjan strategy. Bawi, panalo at bayani pa. We are waiting. Ayan mga kababayan, no? Sabi po ni Maria Clans Canlas, no way for BBM term extension including the crocodiles. Ayan. Para lang maipasa ang batas declaring waling-waling as a national orchid. Kailangan pa ng executive order. Naka-recess ang Congress. Magpapatawag ng Pangulo para sa batas na yon. Yan ay pinasa. Come on. Alibay lang yun We were not born yesterday. Yep. Very clear talaga. Ang purpose is ma-resolve ang issue sa nangyari naman, bangayan sa Senado. Nangyari naman po. And for that, saluduhan ko si Senator Escudero for being frank and honest. Again, sabi po dito ni Benji, wow, lumabas ng tunay na dahilan para takpan ang scandalous flood control scam. Congrats BBM, God save the Philippines. Ayan mga kababayan. Sabi naman po dito ni Eliseo, kung wala kang kasalanan, pwede kang manindigan, pero kung may kasalanan, susuko ka. Sabi po ni John Mark, special station, gawing pambansang Bulaklak, waling-waling. Ayan mga kababayan. Ano po ang inyong masasabi dyan mga karibin natin? Just comment down below at syempre huwag mong kalimutang i-like at mag-subscribe na rin po mga kababayan. Maraming salamat po.